wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit. Alright, good day mga lods. So ngayong araw ikakabit ko na yung aking brake calipers na RCB. Ayun yung kukompleto dito sa braking system natin dito sa motor na to. Bala ko na siyang ikabit ngayon din yung araw na to kasi ay gagawin dito sa bahay kaya baka hindi ko na siya maasikaso pagka nag-start na yung ginagawa. So ito yung ano natin, brake calipers natin na RCB. S-series mga lods. Ito S55 yung panglikuran. Tapos ito S-series new. Ayun lang yung nakalagay sa description nila. Hindi ko alam kung S3 ba, S2, S1. May mga bolt dito. May bracket na rin yan. Hindi ko lang alam kung magbabawas pa ako dito sa bracket na to. Kasi dun sa stock ko, ayan, nagbawas dun sa part na yon. Titignan ko na lang. Kasi kung babawas na naman, baka ito na yung anuhin ko. Bawasan ko yung kanyang bracket na CNC. Kasama nitong disc. Ito naman sa likod mga lods. Hindi ito plug and play mga lods. Ako na nagsasabi sa inyo, pag bumili kayo na ito, hindi siya plug and play. Ang tinutuloy ko hindi plug and play mga lods, yung kanyang brake pad. Meron kang tatabasing maliit. Ayun sa part na yan, Hindi ka nakikita ba? Ito sa part na to, makikita nyo yung brake pad dyan. Sumasabit itong bracket. So, need mo siyang tabasin ng konti. Napakaliit lang na tabas mga lods. Papadaanan mo lang siya ng grinder. Ayan, yung cutting disc. Papadaanan mo lang siya. Napakaliit lang. Dyan sa part na yan. Yung nakasandal mismo dito sa piston. Ito, yung brake pad na to. Yung nakasandal sa piston. Ngayon yung sumasabit dito sa bracket. Need mo lang siyang padaanan ng cutting disc. Nakikita mo naman kung saan yung sumasabit. Kaya yan yung modification niyan. Hindi siya plug and play na 100% mga lods. Sa brake pad lang naman. Pero sa unit, plug and play siya. Dito sa harap, hindi ko pa nakita kung may diferensya dun sa pagkakabitan ko. Kasi restock na disc yung pagkakabitan ko. Big disc siya na 320mm. Hindi ko nagkakamali. Na Delkivic. Ayun, so magdi-drain na ako ng mga hose. Pump. Drain ko na yan. Para mapalitan ko yung brake caliper. Magbiblid ako ulit para ito na yung gamit natin. Titignan ko kung maganda yung performance. Tingin ko maganda Ayun, so ikabit na natin. Let's go! Pasok yung isa. Isang tornilyo na lang. Ito lang babangga. Uy. Pasok mga lods. Ayos. Akala ko magtatabas pa ako Alright mga lods. Pasok na pasok. So plug and play na siya. Hindi kagaya ng stock na hindi plug and play dito sa CNC na to. Ayos. Yan. So ilalatag ko na lang ng maayos. Tapos papakita ko sa inyo. A few moments later. Alright mga lods. Tapos ko na dito sa harap. Na-bleed ko na rin to. Hindi ko na sinama sa video yung pag-bleed kasi masyadong matatagalan yung video. Tapos marami na rin akong video tungkol dyan. Yan tigas na lang brakes. Pag ganitong brake master ang kakabit mo, kailangan mo mag-bleed dito tsaka dun sa baba. Dalawa yung i-bleed mo kasi kung hindi ka nag-bleed dito sa isa, walang kwenta. Malambot yung preno mo. Tsaka hindi mo siya talaga. Hindi mo siya mag-bleed na maayos. So, bleed ka pababa doon, tapos mag-bleed ka rin dito sa taas. Ganun lang yung diskarte niyan. Hanggang sa mawala yung bubbles dito sa taas, hanggang sa mawala din yung bubbles doon sa baba para malakas preno. Okay, so tapos ko na dyan Doon naman tayo sa likod. Kakabit na natin tong isa.
One eternity later. Alright mga lods, tapos na. So inabot din yata ako ng mga 2 oras. Umahigit kasi medyo nilinis ko pa. Ito na siya. Yan, dito sa harap. Yan, wala na yung kulay pula na bracket dun sa stock. Blue, black, tsaka silver na. Yan siya mga lods. Dito rin yung ano ko. Meron pa rin naman yung way ng ano ko, brake hose. Nakapag-ano siya. Paikot dito. Dito siya magbabounce. So ito yung magiging ano niya. Tutupi-tupi. Yan. Malakas yung preno mga lods. Yan o. Taas. Maganda yung pagkaka-bleed. Yan. Dito sa harap mga lods, naibalik ko pa yung banjo bolts ko na CNC. Kasi may sarili siyang bleeder. Ayan. Kaya naibalik ko siya. Hindi ko ginamit yung stock ng RCB. Dito ko rin siya pinadaan. Sa tapat ng bleeder. Kasi pag dito, parang mas pangit tignan. Mas maganda kasi yung korte niya pag ano, pa-S. Pag dito kasi ko pinadaan, dito siya magiging pangit. So yan yung pinaka the best na nakikita ko. Ayan, goods na goods mga lods. Lakas ng preno. Dito naman tayo sa likod. Yan, yung brake master, ganun pa rin yung pwesto. Ang nabago ng pwesto, yung brake hose. Nandito na siya. Medyo nakatupi siya ng ganyan. Pero hindi naman siya tuping-tupi. Pag nag-bounce naman siya, dito naman yung tutupi sa gitna. Hindi naman dito sa dulo. Dito sa likod, hindi pa siya ganun kalakas. May free wheel pa rin siya. Maganda yung ano niya. Kaya kung ganito yung kakabit nyo mga lods, i-modify nyo yung brake pad na yon, yung sumasabit dun sa bracket. Kasi magiging problema yon. Baka mawalan kayo ng free wheel dito sa likod. Kasi tabingi siya. Kaya pag tinabas nyo ng konti yon, magiging sentro. Tignan nyo. No. May free wheel. Yan. Tingnan yung itsura dito sa likod. Hindi siya sasabit sa mags or sa gulong. Pag nag-bounce naman yung ating swing arm, ito yung tutupi. Sumubok kasi ako ng ibang position. Tataas dito tapos balubaluktot. Ito yung pinaka best way na nakita ko. Kung iisipin nyo, kung baka madali masira tong hose na to, yung dati kong ganito, inaabot ng 2 taon mahigit bago nagbakbak yung kanyang balat. Nagbakbak lang yung balat pero okay pa yung hose. Pero pinalitan ko na yung dati. So kung magbakbak man to dahil sa ganito, palitan na lang ulit ng bago. Yan. Goods mga lads. Malakas din yung preno sa likod. Kailangan pang i-break in yung mga brake pad nito. Kailangan ko siyang palapatin dun sa disc, harap tsaka likod. Goods na goods.